Itong si Makagago, sumagot doon sa ating banat. At tuwang-tuwa ang animal. Tuwang-tuwa siya na kesyo, proud na proud pa siya. O, ito ang sagot niya, ha? O, pasok. Ng time, hindi time, may time naman ako, pero kasi sa totoo lang, ang totoo dyan, Boss Kayo, hindi ako bayad para tirahin si Banat B. O. Ito naman si Kaayo. O, punta tayo dito kay Kaayo. Ay, matagal na nagpapapansin sa atin to. Etong si Kaayo, ito yung balalay ni Attorney Libayan. Diretsuhin na natin. Matagal na nagpapapansin ito sa akin. Hindi ko daw mabanggit-banggit yung pangalan niya. Alam mo, Kaayo, bakit hindi ko mabanggit-banggit ang pangalan mo? Ha? Kasi wala ka sa level ko. Yan ang totoo. Wala kang bilang. Gusto mong malaman. Ito. Ayan ang engagement mo. Para lang sa kaalaman mo. Lifetime mo na yan. 4 na milyon lang ang nanood. Views. Okay? Last 30 days, 574. Kung ako sa'yo, magsara ka na ng channel. Baka yan, mga ano mo lang yan, paulit-ulit mong mga troll. Ha? Hindi naman sa minamaliit kita, pero maliit ka talaga. Yun na yung totohanan doon. Huwag na tayo maglokohan. Kasi yung analysis mo, wala talaga sa hulog. Analysis ng parang galing sa doon sa looban sa may Mandaluyong. Ganun ang analysis mo. Magpareho kayo yung isang flip-topper na si Akataba pangalan ng ano na yun. Pareho kayong parang nakalasan ng tornilyo. Yan ang totoo. Tapos, gusto mo pansinin kita. Ito, binigyan na kita ng pagkakataon na papansinin kita. Isang beses lang. Isang beses lang. Ayan, ha? Ikumpara natin sa ating channel. At kayo na magsabi, mga banateros, kung worth it bang pansinin tong animal na to. Ayan. Yung views niya sa 30 days, 574. Hindi ka man lang umabot do sa butal ko. Na 10.6 million. In 30 days. Tapos gusto mo, pansinin kita. Abay, gago pala. Sinong matinong tao papansin sa'yo? Pero dahil mapilit ka, para naman matulungan ko ng konti yung nabubulok mong channel, pansinin na kita. Yung lifetime total views mo, 4 million, 486. Yung lifetime views ko, 162 million. Tapos gusto mo pansinin ka? Nakita mo na naman yan, yung blue. Ako yan. Yung pula na nasa taas na, ikaw yan. Kita mo yung pula na yan? Etong dyan sa Kamatis Analysis Unit mo. Hindi ko maintindihan pati pangalan mo. Hindi ko andog yun. Kamatis Analysis. Dinaig mo pa yung iskwa-kwada sa kanto. Tingnan mo ha. Ako yung blue, ikaw yung pula. Yan. Ano nakita mo sa pula? Straight line. Ano ibig sabihin ng straight line na yan? Ha? Ano ba ang dun sa straight line sa ospital? Naghihigalo na ang channel mo. Tapos gusto mo pansinin kita? Ito papansinin kita for the first time, ha? Dito sa in-interview mo pa si Makagago, tawa ka pa ng tawa. Wala namang una nga in-introduce mo hindi mo mabanggit. I-play nga natin yung video ni Makagago. Hanggang sa totoo nga, hindi nabanggit ni Makagago, di pahiya ka. Di ba? Yan ang problema kasi sa'yo. Hihirit ka na lang, hindi mo man lang pinag-aralan na talagang hindi naman niya ako nabanggit kasi naputol yung video niya. Ina naman, tanga-tanga naman. Gago! Tapos ngayon, tingnan niyo yung logic yung dalawa ni Makagago, ha? Mga kababayan, susunugin natin uli ito si Makagago. Yun lang. Alam mo yan, Boss Kayo, what's the point of me na tirahin ko siya? Hindi naman ako bayad to fuck with him. So, hindi daw siya bayad to fuck with him. Of course. I'm not fuckable. Hindi talaga ako papayag. Dito pa lang, sablay na siya. Sabi niya,
hindi daw siya bayad para tirahin ako. Eh bakit nandun ako sa uluhan mo na parang tinuturo mo, isinama mo pa kay Pangulong Duterte tsaka kay Kibuloy, tapos nandun ako. Oh, hindi mo ko tinira. Anong tawag mo doon? Ano naman eh, tanga-tanga naman eh. Sorry pasensya na. Pwede ba pakidelete na lang yung mura ko? Kasi minsan talagang kabobohan sagad eh. Ito, hindi dapat to makagago, dapat dito makabobo. Hindi daw niya ako tinitira, binayaran para tirahin ako, pero nandun ako. Ano kaya yun? O, ituloy natin. Anong point, una sa lahat, magsayang akong time. Kasi boss, Tama. tayo ganito yan eh. Oo. Tulad ni Nico David. Yung isa naman, tama. May tama talaga. Umagri siya na hindi ako tinitira ni Makagago. Eh, ano yung turo-turo? Sino yun? Kaluluwa ko. Eh, picture ko yun eh. Ang pugi-pugi nun, tas tinuro-turo mo pa ako. 3 demonyo pa tinawag mo. 3 ba yun o 2? Akala ko ba hindi ako yun? Hindi mo ko tinira. Anak ka ng wewe, oh. O, tuloy. Na dati, madalas niya, hindi na siya sumagot kahit kaya na he's gone. Tapos na siya. Na-flash na siya straight to hell. Ngayon, Boss Kayu, sa totoo Iba yung lang, tinutukoy niyo doon, ha? ako, kilala nyo na ako, kilala ako ng viewers mo na, kilala mo ako. Oh, Sobra akong totoo. I am so true to myself at okay. sa mga tao na ngayon, ang gagawin ko is magsasabi pa rin ako ng totoo sa inyo. So, anong pinupunto niya dito? Nagpapasikat siya. It's all about him. Pero papatunayan ko sa'yo, this is not about you and this is not about me. This is about the Filipino people. Makagago, makinig ka ha. Oo, magpapakatotoo ka. Sinasabi mo, magpapakatotoo ka. Hindi ka magsisinungaling. Kasi kilala nyo ako, ganyan ka ng ganyan. Sandali, Makagago. Wala kaming pakialam sa'yo. Hindi ang punto namin, ikaw. Ano ang punto namin? Bayad ka. According sa'yo, bayad ka. At ang tanong, sino nagbayad sa'yo? At saan galing yung pera na yun? Hindi mo magets yung issue na yun eh. Tuloy natin. Hello? Hindi kita marinig, Boss Kai. Hindi kita marinig. Wala kang mic. Hindi ka marinig, Boss Kayo, ha? Tuloy na, ang tagal. Itutuloy ko. Okay. So ngayon, mga boss, ganito yan. Sige, tuloy mo. Si Nico David kasi, ang nakakatawa sa kanya, tinitira niya si MG regarding sa sugal daw, di ba? Kaya siya nagpo-promote daw ako ng online casino and all that. Okay. Pero sa totoo lang, ayun nga yung sinasabi ko, before stating that, dapat intindihin mo na ikaw din, nagpo-promote ka rin ng online casino. Diba? Si Nico David yan. So, yan yung logic niya. Si Nico David daw, tinitira siya dahil sa online casino, pero si Nico David din daw, ibig sabihin, hipokrito si Nico David. Yun yung punto niya, yun yung logic niya. Tuloy natin. Baga, nandun tayo sa part na aamin ka. Okay. Aminado ka dapat. Kasi kung maninilip ka rin lang ng tao, dapat yung sisilipin mo is dapat make sure na hindi mo ginagawa yun. Okay. Tulad itong Banat B, mga boss. Okay. Napakadali lang naman eh. Una sa lahat, barado na siya. Saan? Ngayon pa lang, mga boss, ha? Saan nga? Ito, Boss Kayo, baka hindi mo narinig. Ang sabi ko is, eto si Nico David, di ba? Sinasabi niya na... Paulit-ulit! Ano ba to? Grade 1 ka ba? Paulit-ulit ka? O baka naman bobo yung kausap mo, kaya paulit-ulit ka? Hindi ako nagtatanong lang, bakit paulit-ulit? Paikot-ikot ka. Paikot-ikot. Naghahanap na lusot. O di kaya bobo lang yung kausap mo. O baka pareho kayong bobo. Ayun ang tanong. Ulitin mo na naman. Na nagpo-promote daw ako ng online casino. Ginawa niya din naman. So, wala na yun. Okay. So ngayon, eto si Banat Bay, the same. Or Banat Bay ba? Or Banat B? Ewan ko sa putang inang yan.
Banat na sa kanila yun. Tuwan-tuwa naman si Kaayo. Tuwan-tuwa naman siya. Ano nakakatawa dun? Anong banat yun? Walang argumento dun, Brad. Sintu-sintu ka? Asan ang argumento dun? Wala. Pagmumura lang yun, tuwa-tuwa ka na. No wonder. Makikita mo yung level ng utak ni Kaayo. Hey, isipin mo, Boss Kayo, ha? Nagsasabi siya na bayad ako. Sinabi ko ba na hindi ako bayad? Oh, wala naman nagsasabing ganun. Bayad talaga ako. Umamin siya. Bayad talaga ako. Bayad talaga ako. Inamin niya. Dito ba lang? Case closed na eh. Napaamin natin na bayad siya. Mantakin mo, inamin niyang bayad siya. And he is proud na bayad siya, ha? Tingnan nyo, ha? Proud siya na bayad siya. Ang bayad sa akin, hindi lang, syempre hindi na ako magsasabi ng numbers, but big numbers. Big numbers. Ako ang highest paid. Siya daw ang highest paid. Magkano yung highest paid? Nung isang araw na binanggit natin, hindi ko sinasabing ikaw ang yun ang natanggap mo, ha? Pero yung impormasyon na yun, yun ay binulong lang sa akin. Ayan ang tinatawag na hulog kasabitan. Hulog kasabitan ng banateros. Kasi hindi ka gumagamit ng brain eh. Gamit-gamit minsan ng brain. Yep. Now, Sinabi mo naman yun eh. pero, pero, aminin niya din na siya din ang highest paid sa kanila. highest paid daw ko sa kanila. Si Duterte magbabayad? Anak ng tutsa. Eto'y papuputol kong malaki. Mapatunayan mong bayad ako ni Duterte ng malaking malaki. At kahit sino walang aamin na bayad sila ni Duterte kasi wala. Alam nyo ba na pasensya ng Pangulong Duterte, Alam ko naman totoo yun. Kasi hindi kailangan magbayad ni Pangulong Duterte ng supporter. Kasi organic si Pangulong Duterte. Kaya nga ngayon wala na siyang pakinabang, sinusuportahan pa rin siya ng mga vloggers eh. Why? Think about this, Bakit ang daming vloggers na sumusuport pa rin kay Pangulong Duterte even if wala na siyang pakinabang, naging presidente na siya? Kasi very organic si Pangulong Duterte. Walang hindi na kahit kailan kailangan magbayad niyan. Noel Villafores, maniwala ho kayo sa akin, mula noon, nung kampanya nga hindi nga nagbayad dyan, walang bayad dyan. Walang-wala. Ngayon, since nag-accuse ka, patunayan mo nga. Kung wala kang ebidensya, ililinya kita kay Nino, ililinya kita kay Bobong Lipunan. Gago! Yun ang totoo. Sama-sama kayo sa isang linya. Pag nag-akusa, puro walang ebidensya. Di ba ho? Wala. Tuloy. Easy lang yan, guys. Tapos, yung amuyong niya na si Kaayo, naniwala naman. Ang tanga rin, Bobo talaga. Siya ang highest paid ni Duterte. Sana totoo, no? Kasuhan mo na, hindi. Alam mo, itong mga ganitong tao, waste of time. Pero ang sarap kasuhan, Kung may pera lang ako. Hindi, sarap kasuhan pag may pera lang ako. Pero wag na, mag-aaksaya ako ng abogado. Idagdag mo sa listahan to, J. Guevara, Ligdagdag mo. Tuloy. Guys, kasi Yung mga nagsasabing sayang ang oras ko dito, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ko ito dinidiscuss. Huwag niyo pong sabihin sayang ang oras. Mga banateros, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi waste of time ito.
Kasi ang mga tao hindi magets kung bakit natin binabanata ng mga ganitong vloggers. Eto, imagine ninyo mga kaibigan. Imagine ninyo ha, imagine ninyo. Inamin niyang siya ang highest paid. Ang tanong, sino? Sino ang maninira sa mga Duterte at Kibuloy? Tanungin ko kayo. Ordinaryong Pilipino? Sino maninira kay Pastor Kibuloy at kay Pangulong Duterte? Tambay sa kanto? Ang maninira lang kay Pangulong Duterte, syempre yung nasa gobyerno ngayon. Sinisiraan nila ang mga Duterte kasama si VP Sara Duterte dahil makakalaban nila yan. Rashid Jordan, salamat po. Makakalaban nila yan sa eleksyon. Ang tanong mga kaibigan, kaya hindi ito waste of time. I'm not focusing on Makagago. Si Makagago aminadong bobo't gago. Hindi yan ang punto ko dito. This is not about who is greater, me or Makagago. No! This is about your money, your tax na binibigay sa mga vloggers. Mantakin nyo, pinaghirapan yung pagtrabahuhan, pinaghirapan ng mga anak ninyo, tapos ibibigay sa vloggers? Hindi ba kayo mabibwisit doon? Yun ang pinaka-importanting issue dito. Tax ng taong bayan ang ibinibigay sa mga hindot na yan. Hindi ho. Pera nila. Sa tingin nyo gagastos ng magkano yan? Kada buwan? Hindi lang ho siya, ang dami nila. Since umami na to, ibig lang sabihin marami silang mga vloggers na binayaran. Kasi iisa ang tono nila eh. Siya ang highest paid nga lang. So paano yung iba? So binayaran yan. Ilang milyon yan? Tanungin ko kayo. Ilang milyon yan? Sino nagsabi? Si Senator Amy. 400 million. Saan kukunin yun? Sa bulsa ni... ano? Isipin nyo ha, kayong mga kapulisan, kayong mga kasundaluhan, makinig kayo na nanunood dito. Hindi kayo mabigyan ng pensyon at kailangan mag-contribute na kayo dahil wala daw pera ang taong bayan, wala daw pera ang gobyerno, pero ito mga vloggers na ganito, nakakatanggap? So mas mahalaga pa pala mga ganitong vloggers kesa sa inyong mga pulis at sundalo. Hindi ba tayo magagalit niyan? Doon ako naiinis eh. Hindi yung binabanatan ako. I don't even, you know, I don't give a F. Ang punto dito, pera natin to, Brad. Hirap na hirap tayo magtrabaho tapos babawasan tayo ng tax. Isipin niyo na babawasan tayo ng tax ng lintik na gobyerno na to. Tapos ibibigay lang sa mga ganitong tao? Payag kayo nun? Kung payag kayo nun, ay ba eh, tiisin nyo ang mahal na bigas. You deserve it. Diba? O, tuloy. Anong pakialam? Ay, isa lang naman mababanat niya sa akin eh. Bayad ka, bayad ka, bayad ka. So what, That's man? Bayad na talaga kung totoong bayad talaga. Proud pa siya. Proud pa siya. Tax na natin yan. Pera natin yan. Binabayad. Don't tell me sa bulsa nila galing yan. Sa bulsa ng politiko. Oh, kasi matakot ka kung gumagawa ka ng mga ganyan, tas wala ka man lang konsolasyon. Wow! Wow! Matakot ka kung nagbablog daw tayo nang wala man lang konsolasyon. Wow! Pera-pera talaga. Mariel Soriano, pera-pera. Kita mo yung pinapahiwatig nito sa taong bayan, sa mga vloggers? Eh, hindi pwedeng walang pera-pera. Alam mo, simple lang, Brad. Galingan mo. Kikita ka sa YouTube. Galingan mo. Hindi mo kailangan magpabayad sa politiko na saan nila kinukuha yon.
sa tax ng taong bayan. Eh kung gagalingan mo lang sa YouTube, eh hindi magiging ganito yung engagement mo. Eh puta talaga, kung ganyan ang engagement mo, hayop yan. Magpapaba, talaga namang mag-aantay ka sa blessings. Kung ganyan ang engagement mo. Tingnan nga natin yung engagement ni Jay Guevara. Andali, titingnan ko lang ha. Sisilipin natin. O, ito on the spot ha. On the spot to. Jay Guevara TV. Yari ka. Margie Sabian, salamat po. Randel Bunagano, bayaran ka ni boss. Dali. Ano ba, may kanta-kanta ka pa? Oh, ito. Labas natin si Jay Guevara. Oh, di ba? Oh. At least to si Jay Guevara, pumalo man lang ng kakapasok lang nito sa politika. Oh. Kakapasok lang. Kahit paano, pumalo man lang ng 2.2 million yung last 30 days niya. Doon natin basihan. Kasi baka sabihin nila, kasi TBJ yan eh. Kaya yung lifetime niya malaki. Ayan, Kaayo. Ha? Ayan yung nabubulok mong channel. Subscriber pala nito, 25,000 lang. Ang lakas ng loob ng magpapansin sa Banateros. O sige, bigyan kita ng pagkakataon. O ito buti pa si Jay Guevara, umabot ng 270 subscriber eh. Ay nako, tuloy. Imelda Calv, salamat po. Tanga ka nun. Yun ang definition niya ng tanga. Ano yung definition niya ng tanga? Ito ang definition niya ng tanga ha. Pakinggan natin. Ito ang definition niya ng tanga. First, ako ang highest paid. Yep. Oh. Now, Sinabi mo naman yun eh. Pero, aminin niya din na siya din ang highest paid sa kanila. Oh. Easy lang yan, guys. Parang tanga. Naniwala ka agad. Talaga? Sabi. Wala namang ebidensyang pinakita. Kaya na lang to si Kaayo, ganyan ang vlog eh. Kaya ganyan ang channel mo, brad eh. Isa lang naman mababanat niya sa akin eh. Bayad ka. So what, That's man? it. Bayad na talaga kung totoo. Bayad talaga. Kasi matakot ka kung gumagawa ka ng mga ganyan, tasin wala ka man lang konsolasyon. Tanga ka nun. Matakot ka kung gumagawa ka ng ganito, yung vlog, nang wala man lang konsolasyon. Ibig sabihin, hindi ka nagpapabayad sa politiko. Tanga ka nun. Yun ang definition niya ng tanga. Pag hindi ka nagpabayad sa mga politiko. Gago! Ganito ka-distorted ang thinking nito ni Makabobo. Can you even think about this? Ganito kakababaw na tao? BAG Skincare Essential, salamat po. Watching from Atlanta. I support you in the Advocacy Bandbite. Salamat po BEJD. Kasi alam mo, maiintindihan ko sana kung flip-topper ka lang. Babayaran ka para mag-away kayo. Okay yun. Bakit? Kasi sports yun sa rap industry. Yung nag-aaway-away ko, no? Pero after nun, bati-bati rin naman. It's all about, ano lang yun? Part of the game, ika nga. Kasi kasama yun sa, di ba? Yung labanan ng flip-topan. Okay yun. Pero, makagago, we're talking about our country here. Bayan ang pinag-uusapan natin dito. Gusto mo, sa sinasabi mo na lahat ng vloggers dapat maningil. Dapat maging wais ang mga vloggers at maningil. Hindi na lang isipin ang katotohanan. Are you fucking serious?
Honestly, we're talking about our country. At ang gusto mo, wag kami magpakatanga at magpabayad kami sa mga ginagawa namin pagsisilbi sa bayan, pag-i-expose ng mga katarantaduhan. Gusto mo magpabayad kami? Kasi yun ang wais. At yung katulad ng ginagawa ng Banateros at iba pang mga DDS vloggers, ang tawag mo dun katangahan kasi hindi naniningil? Are you even listening to yourself? Yan ang gusto mong ipalamon sa anak mo? Yung pera ng taong bayan? Yung pera na ninakaw ng mga politiko sa mamamayang Pilipino, yan ang ipapakain mo sa anak mo? And you are proud of that? What kind of father you are? Napapa-English na ako. Mom and son, salamat. Jesseline Pulintan, salamat. Hindi, isipin mo yun. Ako, hindi ko kaya yun. Magpapakain ako ng nakaw ng mga politiko. Papakainin ko yung anak ko. Buti na lang wala akong anak. O kunwari, mga sugar baby, ganun. Kunwari lang, wala akong ganun. Hindi, kayo mga kababayan, kaya nyo hubang ipakain sa mga anak ninyo ang nakaw ng mga politiko? Babayaran kayo para siraan ng isang napakabuting tao? Sana nga, alam mo, pwede pa ako sanang umagri sa'yo eh. Kunwari, bayaran ka. Kunwari lang para siraan si Trillanes eh. Bakit? Kasi sira-sira na yun eh. Joke lang. Pero ang sinisiraan mo ay isang taong mabuti na 6 na taon na nagsilbi sa bayan na ang laki ng mga contribution na ginawa niya sa bayan natin. Proud ka pa? Proud ka pa? Kakahiya ka? Mahiya ka naman sa anak mo? Di ba? O kaya sobrang bait mo, sobrang totoo mo sa sarili mo tulad ni Boss Caillou. Kasi si Boss Caillou, legit, minamanipula ko yan. Sabi ko, Boss Caillou, baka gusto mo. O, rin to. Hinindihan ako ni Boss Caillou. Oh. Eh di sinuplak mo rin yung sarili mong argumento. Kung sinasabi mong hindi nagpapabayad si Boss Caillou, eh paano yung mga DDS vloggers? Sinuplak mo rin yung sarili mong argumento. Ay, tanga talaga. Bobo na. Makagago na, bobo pa. Yani B, maraming salamat. Ito po aking contribution for your hard work. Kayan! Alam nyo kasi, ang hirap kasi sa inyong mga ganyan. Ikaw, makagago, bayaran. Inamin mo, ha? Ang problema kasi sa'yo, umaasa ka sa bayad ng politiko na yung mga politiko naman, ninakaw lang nila yung pera na yun. Yun ang totoo. Umaasa ka dun. Ayaw mo ibig sabihin, parang sa sa diskarte sa buhay, Dragon Lady, salamat po. Marami kasing mga tao, ang focus nasa pera eh. Ang focus yung love of money. Kaya sila pumapasok sa mga scam. Di ba? Bakit to? Wala silang pakialam kahit namang scam sila ng kapwa nila, kahit yung pinagpagura ng kapwa nila ay scamin nila. Ang tingin nila sa sarili nila nun, wais. Anong pinagkaiba mo sa scammer? Na ganun ang pananaw sa buhay. Wala akong pakialam. Basta importante sa akin, makamkam ko ang pera nila. Parang ganun din na sinasabi mo eh. Na ang sinasabi mo, wala kang pakialam kahit saan pagaling yung pera ng politiko na yan. Basta ako, matalino ako. Hindi ako babanat ng walang bayad. Ano pinagkaiba mo sa scammer? Sabagay, yung kausap mo. Wala ko sinabing scammer yung kausap niya. Diba? Alam mo, kung gusto mo magkapera, magtiyaga ka sa buhay. Yung malinis, yung maayos. Mag-vlog ka. Pag may nanood sa'yo, kikita ka naman, may viewers ka. Eh, ang problema, ang pangit mo mag-vlog. Wala kang utak. Paano Siyempre, importante sa YouTube yung retention eh. Paano tatapusin yung video mo? Eh, walang kang ginawa kung hindi magmura.
Oh, walang sense yung video mo, walang logic. Sino ang kapwang maaakit mo? Ay, mga jologs na katulad mo. Hindi, yung mga tambay. Oh, kamusta kayo mga tambay na nabilib dito kay Makabobo? Oh, sama-sama kayo. Subukan mo kayang gandaan yung vlog mo. Ang manonood sa'yo, mga taga-ibang bansa. Oh, pag taga-ibang bansa ang manood sa'yo, kikita ka. Balita ko nga si Jay Guevara, mayaman daw na yan eh. Itong darating na... Uy, bayaran na pala ng YouTube. Jerry Coconut 13, salamat po. Di ba? Oh. Real talk yan. Oh. Ayaw niya magpabayad. Wala siyang pakialam sa ganyan. Oh. Ako, hindi. Ako, nagpapabayad talaga ako. Why? Di ba? Andito na ako sa sitwasyon ko na why not, man? Alam mo, Why not, minsan man? lang to. This happens. Pakul. Pakul ka, brat, no? Pakul. Why not, man? Ang hilig pa nito yung naglalabas ng pera, di ba? Boss Randel, sina-challenge ata tayo ni Makagago. Ano, Boss Randel? Happens once in a lifetime. It's not gonna happen anymore. Eto na yon. Sabi niya, humingi daw ako ng let's say ano yung sinabi niya regarding dun sa boss ko, nagpaano daw ako, nagpa-isang tabi, di ba? Humingi daw ako ng Sino ng ay yung something. boss na yun? Totoo yun! Siyempre, tanga ba siya? Eh, siyempre, yung boss ko, hindi ko na lang itutuloy. But, clear. Hindi naman ako nagbibiro, hindi alangan. So, ano mga kababayan? Bingo na naman tayo. Bingo na naman tayo. Inamin niya na bayaran siya. Inamin din niya na nagpasintabi siya dun sa isang boss niya na against kay Marcos. Di ba sinabi ko yan? Na nagpaalam siya dun sa boss niyang anti-Marcos kasi pro Duterte na anti-Marcos kasi babanatan niya si Duterte. Di ba sinabi ko yan? Ano sabi niya? Oo, totoo. Sabi ko siya, alam nyo, hindi ako magsasabi sa inyo ng kasinungalingan. Sasabihin ko sa inyo, ang dami nating alam sa mga hindot na to. Clarissa Magudayaw, salamat po. So, nagtotoo na nagpasintabi siya dun sa boss niya. Tinuro niya pa. Sino yun? Bahala na kayo. Yun, Hensley, salamat po, Alangan naman na magsinungaling ako sa sarili ko. Why? Tulad niyan, sinasabi ko, nagpo-promote ako ng online sugal. Anong gagawin ko, man? That's the reality of things. Alangan sabi ko, hindi. Come on, man. Ano ba yan? Bakit tumatawa si Kayo? Ano nakakatuwa dun? Diego Latigo, Bright, yung mga moderator natin, Randall, ano nakakatuwa doon sa sinasabi niya? Tuwan-tuwa pa si Kayo, no? Yan, B, salamat po. Classic example yan sa taong ayaw magbanat ng buto. Yan, kasuka. Yan. Insulto yan sa mga OFW. Bilis kilos. DDS, salamat po, ha? Come on! Sabi ni Jay Guevara TV, wala, para lang pag-support. Hindi ko nga alam eh, wala siyang... ano yung tinatawanan niya eh, di ba? Nakakabobo. Alam mo yan din yung reaction ko nung una ko napanood to. Sabi ko, ganito na ba ang henerasyon natin ngayon? Ganito na ba ang mga influencer ngayon? Tapos sabi niya, Boss Kayo, wala kang alam sa politika. Halapa na tumputang inan to, Boss Kayo, wala siyang alam sa akin. Nakalimutan niya, mas nauna pa akong tumira sa politika kaysa sa kanya. Nakalimutan niya yon. I was 17 back then. Do your freaking research, you stupido.
Kasi tinitira ko si Noynoy Aquino at muntik na makuha yung passport ko. Ako yung pinakaunang vlogger. Kinuwento mo nga pala. Ako yung pinakaunang vlogger na nagkandaleche-leche dahil sa political vlog. Ako yon. Oo. Yun sa passport. Dito, nilaglag na naman niya sarili niya. Sinasabi niya na pag ikaw ang pinakamatagal sa political vlogger, ikaw na ang pinakamagaling. Ibig sabihin, may alam ka. Sorry to say. Hindi ho porket ikaw ang pinakamatagal o mas nauna ka sa akin, mas matalino ka na. It doesn't follow. Okay? It doesn't follow na kung matagal ka na, sa totoo lang, maraming mas matagal sa akin na nagpupolitika na. 'Di ba? Yung Talano Gold, na kinain na ng lupa, mas nauna nag-vlog sa akin yun. Hindi ibig sabihin, mas may alam yun. Yung girlfriend ni Jay Guevara, na si Cass Janet, mas matagal sa akin yun. But it doesn't mean na mas may alam ka. Dito pa lang, napapaghalataan na yung level ng utak mo. Hindi porket mas matagal. Wala nga yan sa pangalan, wala yan sa diploma, wala yan sa kung attorney ka. Ang daming attorney dyan, bobo eh. Yung barkada nito ni Kaayo, di ba? Ang dami-dami ho dyan. Walang kwenta even if mas nauna na. It doesn't follow na mas matalino kapag nauna ka sa politika. Pero, may na-discover tayo dito. Dati daw, kinontra niya si Pinoy, muntik na nagka-leche-leche yung passport niya or something like that. Now, I know kung bakit sip-sip ka sa nakaupong administrasyon ngayon. I know. Kasi alam mong gigipiting ka ng administrasyon pag kinontra mo. Ibig sabihin, wala ka talagang bayag. Yun ang totoo. Wala kang yagballs. Bilis kilo, sabi nito, si Sangkay nga, 1 million subscriber, nag-live 150. Gago! Grabe naman. Hindi, di ba? Ganun lang kasimple. Ibig sabihin, nadala na siya dati sa pagiging oposisyon. Kaya ngayon, anong ginagawa niya? Todo na siya sip-sip sa administrasyon. Nabakla ka, Brad. Yun ang totoo. Yun ang napatunayan mo sa sinasabi mong matagal ka nang nasa politika. Wala ka pala talagang pagmamahal sa bayan. Wala, ikaw na pinakamataas. Nilagpasan mo na si Cass Janet. Report mo nga, oo. Ako talaga yun. Ano na? Diba? Sunog ulit. Sabi niya pa. Sunog daw uli, sabi ni Kaayo. So nag-agree si Kaayo na pag mas matagal ka, mas may alam ka. Gali. Attorney Libayan, ganito ba yung mga supporter mo? Yung mga amuyong mo? No wonder kaya kayo ganyan eh. Diba? Hahanap ako ng something sa'yo, hindi kita titigilan. It's okay. Wala naman na akong hindi sinasabi na hindi alam ng tao eh. Alam ng tao, everybody knows me. At saka isa pa, Boss Kayu. Everybody knows you? Wow! Everybody knows you. Kung hindi nga kita binanggit dito, hindi ka nga kilala nung iba eh. Antindi ng taas ng pagtingin mo sa sarili mo? Ha? Hindi kaya ikaw ang appointed? Hindi kaya siya yung appointed?
Jerry Sumagi, salamat po ah. Ang lupit. Sa expressway, kita mo yung bahay ko. Eh, putang ina. Sa expressway daw kita ko yung bahay niya. Ibang level ka. Paano ko makikita? Hindi ko nga alam kung saan ka nakatira. Kapag malaki ka, akala mo naman sikat na sikat ka. Nandali nga ho. Meron ho ba ditong may alam na kung saan nakatira to si Makagago? Paki-post nga dyan. Hindi kasi pinagmamalaki niya alam daw ng tao kung saan siya nakatira. Sige nga, saan ba siya nakatira? Eksakto, anong address niya? Sabi ni Diego Latigo, baka sa mental. Jing Corpus, ogag talaga na yan. Pagdagdag sa paggawa ng cup. Sino? Taga San Pablo rin yan. Paano napunta sa expressway?